Okay, hello everyone. Welcome sa panibago na naman nating lecture. This time sa General Psychology, pag-uusapan natin yung mental health. Dahil General Psychology tayo, yung level of discussion natin on mental health, general din. Kasi pinag-uusapan din naman yung mental health in clinical psychology or even in abnormal psychology, and in those cases, mas detailed. Mas maraming concepts na dapat tandaan about mental health. Pero dahil general psychology nga tayo ngayon, ang discussion natin ngayon is very general. But I promise, it's going to be very useful. Usually, kapag pinag-uusapan ng mental health in Gen Psych, I want my students to learn a very important skill, which is how to make the mind healthy. Paano maging masigla ang pag-iisip. Ito ang pinaka-point kung bakit tayo nag-aaral ng psychology. Gusto natin tulungan yung mga tao in terms of teaching them kung paano maging masigla yung pag-iisip nila. And the reason is, bakit natin gustong masigla ang pag-iisip ng mga tao? Kasi very important factor yan in having a productive life. Hindi magiging productive ang buhay mo kung ang psyche mo puro sakit. Hindi ka magiging at your best. Hindi magiging okay yung relationship mo with God and other people if you are not psychologically okay. So, yung discussion natin ngayon will revolve around that skill, no? Ano ba yung mga pwede nating gawin? Skills that we can develop within ourselves para maging healthy yung pag-iisip natin. Now, given this skill to learn, ang starting point natin in talking about mental health is the psyche can get sick. Pwedeng magkasakit yung psyche. Kasi kung hindi nagkakasakit ang psyche, then walang point na mag-aral tayo ng mental health. But the fact is, it does. Parang katawan ng tao, pwedeng magkasakit, pwedeng magkatrangkaso, pwedeng magka-COVID-19, pwedeng magkaubo, pwedeng sumakit ang tiyan. Ganon din yung pag-iisip ng tao, it can get sick. And one of the most common illnesses na nararanasan ng pag-iisip ng tao would be depression. If you only see the statistics, ang dami talagang tao ngayon merong mental illness called depression. Sabi dito sa quote, ang depression is a cruel disease. I-spiral down niya, ibababa niya yung quality of life ng tao na merong depression. Kaya, ang application dito is if you are a student of psychology, if you are a professional in the field of psychology, dapat turuan natin yung mga tao na paano hindi magkaroon ng depression. Okay? Now, depression is only one of the many mental illnesses ha. Ito lang yun nasa quote dito. Pero marami pang ibang mga mental illnesses that can destroy a person's life. At yung mga illnesses na yan, madalas pinag-uusapan yan in the field of clinical psychology and abnormal psychology. As I've mentioned, yung discussion natin on mental health, very general. Now, another thing I want to establish here is mental illness is not an overnight process. Ito yung pinagkaiba ng mental illness sa physical illness. Ang physical illness, pwede kasing mangyari yan overnight. Natulog kang walang sakit, pagising mo may trangkaso ka. Natulog kang walang sakit, pagising mo ang tindi ng ubo mo. Pero sa mental illness kasi hindi ganon. Merong take-off point, merong gradual development of mental illness. At saan nagsisimula yan, as you can see on the slide, poor mental wellness. Matagal ang tao na mababa ang mental wellness niya at habang nagtatagal siya doon, unti-unti nagte-take off siya, nagde-develop siya papuntang mental illness. It's not an overnight thing. Hindi pwedeng natulog kang masaya, pagising mo, may clinical depression ka. Meron siyang take-off point, no, na tinatawag. Kumbaga sa airport, merong runway na bago ka mag-develop ng mental illness na makikita sa DSM-5, ang tagal muna na yung tao merong poor mental wellness at nahayaan siyang ganon. Monday, ganyan na siya. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, January, February, March, April, May, ang tagal niyang poor mental wellness hanggang sa boom, nasagad na, nag-develop na sa mental illness. Now, it's very important to understand this framework kasi one of the most important questions in mental health, no? Bakit nagkakaroon ng mental illness ang tao in the first place? Now we know the answer. Kaya ka nagkaroon ng mental illness kasi masyado kang matagal na pabayaan mo yung sarili mo na meron kang poor mental wellness.
At ang magandang balita dyan, may good news tayo dito is, yung poor mental wellness, pwede naman niyang ma-improve. At kapag nai-improve mo yung mental wellness mo, ang nangyayari, yung travel mo from this point papuntang mental illness, naka-cut off. So, naiiwasan yung magkaroon ka ng diagnosis from DSM-5. That's why given this framework, paano tayo hindi magkakaroon ng mental illness? Ang sagot dyan is, pangandahin natin yung mental wellness natin. Yan. Ito yung iaatakihin natin. Kapag gumaganda ito, nawawala yung link between poor mental wellness papuntang mental illness. So, meron kang poor mental wellness, pero nanood ka ng lecture na to, natuto ka ng mga skills to improve on mental wellness, so nawawala yung link. Hindi ka ngayon nagkakaroon, hindi ka ngayon nagkaka-develop ng mental illness. So, it's very important to understand kung ano ba yung mga different ways on how to improve a person's mental wellness. And that will be our topic for this lecture. So, unahin natin dito, what does it mean to be mentally well? Or, pag-usapan natin yung konsepto ng mental health. Palalimin natin yung understanding ng mental health. Okay? So, when you go to APA website, punta ka sa online dictionary, ito ang definition ng mental health. Kilala nyo naman ako, no? Ayoko ng masyadong mahabang definition, ayoko ng masyadong technical, gusto ko mas simple. So, given this definition of mental health, we can summarize mental health into two. Paano mo masasabi na ang tao maganda ang mental health or maganda yung mental wellness? Merong dalawang criteria according to mentalhealth.gov and the American Psychological Association. These are two important organizations in studying, in researching on mental health. So sabi nila, in connection to this definition, you can summarize this into two. May dalawang criteria tayong hinahanap para masabi natin na ang tao, in general, maganda ang mental health. Number one, ang tao maganda ang mental health niya kapag meron siyang overall feeling of positivity towards the self and other people. Ibig sabihin, in general, yung emotions mo, positive sa sarili mo, pati sa ibang tao. Take note, dapat pareho ha. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng napaka-positive mo sa sarili mo, pero hate na hate mo yung ibang tao. Or napaka-positive mo sa isang tao, pero gusto mo nang mawala yung sarili mo. It has to be balanced. Overall positivity. In general, yung emotions mo maganda towards yourself and other people. But to be more specific, paano mo malalaman kung overall positive ka sa sarili at sa ibang tao? May mga criteria dyan. Ito yung criteria, no, sa numbers 1 to 10 as you can see here. Kapag meron kang mga ganito, mga psychological ingredients to, no? Kapag meron kang numbers 1 to 10, the more na nahihit mo yung criteria number 1. So, isa-isahin mo. Ikaw ba meron kang number 1, pananampalataya? Masaya ka ba sa buhay? Ganado ka ba? May pangarap ka ba? May lakas ka ba ng loob? So on and so forth. Numbers 1 to 10. Now, to be more specific, sabi ng mga experts, dito sa 10 na to, at least, kailangan meron kang 7. Yan yung cut-off para masabi mo na na-hit mo yung criteria number 1. Pag meron kang 7 dito, let's say 7 out of 10, anong ibig sabihin? Na-secure mo na yung criteria number 1. Masasabi mo lang, mentally healthy ka. Yung criteria number 2 is very related to criteria number 1. In fact, kung titignan mo yung number 2, parang outcome na yan eh. Epekto na yan ng number 1. Kapag na-hit mo yung number 1, then most likely, may hit mo rin yung number 2. You have an absence of any forms of mental disorders. Or in technical terms, wala kang diagnosis na makikita from the DSM-5. So kapag inobserbahan ka ng isang psychologist, wala siyang makikitang diagnosis sa'yo na manggagaling sa DSM-5. So wala kang clinical depression, wala kang bipolar disorder, and all the other diseases that are found inside the DSM-5. Again, paano mangyayari yan? Paano mo masisigurado na wala kang something from the DSM-5 kapag na-hit mo nga yung criteria number 1? Kaya yung criteria 1 and 2 talagang ano yan eh, interconnected yan. Now, the thing is, yung ginawa natin dito, tansya-tansya lang, 'di ba? Subjective. Parang tinansya mo lang yung number 1 mo, tinansya mo lang yung number 2 mo. There's a more objective way. Mas eksaktong paraan
para malaman mo if a person is really mentally healthy or not. And that is through psychological testing. Meron tayong mga psychological instruments in the market na ang disenyo niya is to measure, quantify a person's overall level of mental health. Kaya natin sukatin to. So mental health is a measurable thing. Hindi yan laging tinatansya-tansya lang. Hindi yan porket maayos manamit, maayos magsalita, okay naman yung social life, ibig sabihin, okay na ang mental health niya. Kasi marami mga tao mukhang normal on the outside, yun pala tad-tad ng psychological illness inside. So wag nating idadaan yung mental health sa itsura ng tao. If we want to be exact, if we want to measure gaano ka-healthy ang tao, psychologically speaking, meron naman mga psychological instruments na pwedeng gamitin. Okay, so hindi ko na i-discuss yung mga instruments na yan. We will just talk about that in some other lectures. Pero ito yung mga typical items na tinatanong sa mga instruments that measure mental health or mental wellness. No? Number 1, basahin nyo na lang on your own. So itong mga ganyang items, no, most likely kapag tinatanong yan, you are after measuring a person's mental health. I've been feeling useful, I've been dealing with problems well, I've been thinking clearly, I've been feeling close to other people. Yan. Kapag ganyan yung mga items, tapos nililikert format mo yan in a scale of 1 to 5, sinusukat mo yung mental health ng tao. Bottom line, kaya natin sukatin ang mental health. Now, let's move on to part 2 of the lecture. Pag-usapan na ngayon natin yung mental habits na nagpapataas ng mental health ng tao. Now, meron muna akong side lesson. Okay? Itong lecture na to on mental health, it will fall under the nurture side of mental health. O, alam nyo naman, kapag naririnig nyo yung word na nurture, ang partner niya nature. When we talk about mental health, parehong may contribution ang nature and nurture. Okay? So, yung nurture side, ano yan? Yung habits, yung mga bagay na pwede natin gawin para gumanda yung mental health natin. Pero remember, meron ding nature side ang mental health. Gaano ka-healthy ang psychological health ng isang tao, depende rin yan sa genetics na meron siya. Like for instance, if you read this article, ang sinasabi dito, ang depression merong genetic factor. So may mga tao talaga na pinanganak na mabilis ma-depress. May mga taong pinanganak na mataas ang intensity ng depression every time they feel it compared to others. Bakit? Kasi meron silang genetic predisposition of being depressed na mananlian from their parents. Okay? So that's a very important framework to remember in understanding mental health. Merong nature side ang mental health. It's not 100% nurture. So wag mong sasabihin sa isang tao na kaya ka depressed kasi kulang ka sa pakikinig ng good music. Kaya ka depressed kasi hindi ka kasi lumalabas para makipag-socialize sa ibang tao. Although may mga effects yun, pero hindi 100% nurture ang mental health. Hindi 100% effort lang ang mental health. Meron niyang genetic factor. Kaya ang isang implication nito is yung effort na ginagawa natin to improve our mental health, how effective this will be, depende rin yan sa genetic factor ng tao. May mga tao na kailangan lang nila ng effort number 3. Let's say in a scale of 1 to 10. 10 the highest, 1 the lowest. No? May mga tao ang bilis maging okay ng mental health nila. Konting basa lang ng magandang book, konting nood lang ng happy movie, konting socialization lang sa ibang tao, konting application lang ng optimism, ang gandang nakaagad ng mental health. Pero may mga tao, talagang it takes a lot of socialization. It takes a lot of optimism. Yung iba nga, kailangan pa talaga ng multiple sessions in a therapy para lang maging mentally okay. Yun na yung mga 8 na tao. Yun na yung mga level nila o yung effort nila na dapat i-exert para maging mentally well is 8. Hirap silang maging mentally healthy. One reason is bakit hirap sila, bakit kailangan ang dami-dami nilang effort na gawin before they can be mentally healthy, pwedeng meron silang genetic predisposition na hindi okay yung psychological health nila. Gets nyo? So that's how nature and nurture interact. Pero I want to focus more on the nurture side. Sabi ko nga kanina, no, itong habits na ituturo ko dito in this lecture fall under the
nurture side of mental health. Ito yung mga bagay na pwede natin gawin to improve our mental health regardless whether or not we inherited genes na nagpapababa ng mental health natin. Again, ulitin ko lang, yung effectivity ng tatlong habits na to, depende yan sa quality of genes that we inherited. Alright? So pag-usapan natin yung 3 habits of mental wellness. Ito yung mga bagay na kapag ginawa natin araw-araw, kaya nga siya tinawag na habits, na susustain natin, na maintain natin yung overall mental wellness natin, hindi tayo nagkakaroon ng mental illness. Habit number 1, ito yung tinatawag nating positive reframing. Ito yung kakayanan ng isang tao na makita ang maganda sa mga pangit na sitwasyon. So every time you are in a bad situation, gaano ka kagaling na reinterpret, makita yung mga magagandang bagay sa pangit na situation na yon, ang tawag doon positive reframing. Step 1, paano ba ginagawa yan? Ina-acknowledge mo muna na may masamang nangyayari sa'yo. That's very important. Acknowledgement that you are in a negative situation. Hindi pwedeng delusional ang tao. Ang pagiging delusional, poor mental health yan. 'Di ba yung klarong-klarong may pinagdaraanan ka, pero sasabihin mo sa mga kaibigan mo, hindi totoo na may pinagdadaanan ka. Denial. That leads to delusion. Hindi ganon. So, dapat i-acknowledge mo muna yung bad situation mo. Totoong nag-undergo ka ng breakup at hindi ka makamove on. Totoong meron kang matinding physical health na sakit, terminal, and you feel bad about it. Totoong lubog ka sa utang, therefore, mataas ang anxiety mo. Yun yung step 1. Acknowledge mo na nasa bad situation ka and you feel bad about it. Now, step 2 is very important. After mo i-acknowledge yung bad situation mo, hanapan mo ng magandang anggulo yung bad situation mo that you are currently in. Yan yung difference between people who have poor mental health and good mental health. Yung mga taong mababa ang mental health, nag-i-stop lang dito. Ina-acknowledge lang nila that they are in a bad situation. Tapos wala na. Kawawa naman ako. Lubog ako sa utang, kawawa naman ako. Iniwan ako ng girlfriend ko, kawawa naman ako. And then they think about that all day long. And the more they do that, palagpak ng palagpak ang mental health to the point magde-develop na sa mental illness. Ang mga taong mentally healthy, hindi sila humihinto sa step 1. Nagfa-follow through sila sa step 2. Yes, pangit yung sitwasyon ko ngayon, pero hanapan ko ng maganda. Ano yung magandang pwede kong i-anticipate kapag natapos tong negative situation ko na to? One good passage in the Bible na talagang saktong-sakto dito, yung sinasabi sa James, chapter 1, verses 2 to 3. Ang sabi dito ni James, kapag may pinagdaraanan ka, you consider it pure joy. Matuwa ka. You see the reframing there? Meron kang pinagdaraanan, pero palitan mo yung frame. Huwag mong tignan yung pinagdaraanan mo as something bad. Rather, gawin mong good. Gawin mong positive. Kaya nga sabi niya, consider it pure joy. Trials, dumating, matuwa ka. Ang tanong, bakit? Paano mo i-reinterpret yung trials? Sabi ni James dito, kasi alam mo na kapag may trials ka, opportunity yan to improve your character. The trials na pinagdadaanan mo ngayon can lead to perseverance. Character development yan. Mas magiging malakas kang tao. Mas magiging persevering kang tao kapag nalagpasan mo yung trials na meron ka. Kaya kapag may trials kang na-meet sa buhay mo, maging excited ka because this is an opportunity na magiging mabuti kang tao. You will become better in terms of character. Kung ganyan yung paraan mo sa pagtingin sa trials, di ba, mas positive, mas nagiging magaan, madali, pagdaanan yung trial na pinagdaraanan mo kasi may ina-anticipate kang maganda, may nakikita kang purpose, may nakikita kang reason kung bakit ka merong trials. Ikumpara mo yan kung hindi mo ginagawa yan, hindi mo nire-reframe. May trials ka, bakit? Wala, malas lang talaga. I hate my life. Yon. Yan yung nagpapalagpak ng mental health. If that's the way you frame trials, very negative, very random, minalas ka lang talaga. Ang hirap talagang maging positive niyan. Lalagpak ang mental health mo dyan. Okay? So, some specific examples, paano ginagawa yung positive reframing? Umorder ka ng sisig, nagkikrave ka kasi.
So lumabas ka, pumunta ka sa isang restaurant na ang specialty nila sisig, umorder ka, ang bad news, wala, out of stock, naubusan sila. O syempre ngayon, tataas yung irritability mo, mababawasan yung mental health mo, inis na inis ka, kasi yung pagkain na gusto mo wala. So umiinit na yung ulo mo, pero nakinig ka ng lecture na to, in-apply mo yung positive reframing. Step 1, acknowledge the bad situation. Nagkikrave ako sa sisig, umorder ako ng sisig, wala silang sisig, nakakainis. Mainit ang ulo ko ngayon. Pero hanapan mo ng maganda. Ano ang maganda doon sa situation na gusto mo ng sisig pero wala silang sisig? Yan yung challenge. Now, if I'm in that situation, ano ang iisipin ko? Siguro mabuti na rin na wala yung sisig. Maybe God does not want me to eat sisig kasi unhealthy yan. Baka nililigtas ako ni Lord na magkaroon ako ng poor health. Nililigtas ako from bad cholesterol. Nililigtas ako from high blood pressure. Kaya nag-intervene siya, hindi ako kakain ng sisig tonight. O, di ba? Ginawa mong positive. From bad trip ako na walang sisig to God loves me so much that He is watching over my diet. Kapag ganun yung pananaw mo, mababawas-bawasan yung negative feelings mo na nafe-feel kasi nga walang sisig. Mas napapalitan ngayon siya ng gratitude. Lord, thank you for being this concerned with me. Na pati yung kinakain ko, talagang you are watching over me para masustain ko yung physical health. O, di ba? Another example would be, biglang nag-brown out. Enjoy ka sa pag-i-internet, nag-brown out, nainis ka, tumaas na naman yung negative emotions mo, lumalagpak yung mental health. Again, what's step 1? Acknowledge the bad situation. Totoong brown out. Marami ako mga bagay na hindi ko magawa, hindi ako makapag-Netflix, hindi ako makapagbasa ng articles online. Bad trip ako ngayon. Step 2. After you acknowledge, anong gagawin? Now you search for the good. Ano yung magandang reason or magandang side na biglang nag-brown out? Guess what? Opportunity to communicate with my family members. Matagal na kasi kaming hindi nag-uusap. The past weeks, talagang internet ako ng internet, brown out. Lahat ngayon walang ginagawa. Lahat ngayon nagsilabasan sa salas kasi mainit sa kwarto. Di pwede na sila mag-usap. At nung nag-usap-usap yung magkakapamilya, tumaas yung level of intimacy nila. Natutunan nila yung mga issues ng isa't isa that they never knew before the brown out. Kasi nung hindi brown out lahat, kanya-kanya ng cellphone, kanya-kanya ng laptop, nag-brown out. Di nag-usap-usap yung magkakapamilya, tumaas yung level of intimacy, lalong lumakas yung bond of the family. O, di ba? When you see brown out that way, imbis na mainis ka na nag-brown out, mapapalitan pa yan ng gratitude. Buti na lang nag-brown out. Para lumakas yung bond namin na magkakapamilya. Alright? Yan yung positive reframing. Now, let's move on to number 2. According to studies, kapag ang tao nag-a-apply ng gratitude sa buhay niya, mas gumaganda ang mental health. Anong ibig sabihin ng gratitude? As you can see on the slide, the quality of being thankful, readiness to show appreciation for, and to return kindness. Sa simpleng Tagalog, nagiging mapagpasalamat ka. According to studies, kapag ang tao mataas ang gratitude, mabilis siyang magpasalamat sa mga bagay-bagay sa buhay niya, overall gumaganda ang mental health. And gratitude research is a very busy area of research in psychology. If you have time, i-Google Scholar nyo itong article na to. This is another good article to read. Download nyo, basahin ninyo. It will show you na talagang ang gratitude, pampaganda yan ng mental health. Actually, if I am going to summarize all the studies about gratitude in connection to mental health, alam nyo kung ano ang common conclusion nila? Ito ang common conclusion. It is not happy people who are thankful, it is thankful people who are happy. As in, merong causal link yung gratitude and mental health. Ano ang isa sa major cause? Bakit maganda ang mental health ng tao? Kasi mahilig siyang mag-express ng gratitude. Paano ba i-express yung gratitude? Step 1, identify the good things in your life. In the biblical language, ang tawag dyan, isa-isahin mo yung blessings na meron ka. Sa Christianity, naalala ko may kanta dyan, no? Ang title, Count Your Blessings.
You count your blessings. Ilan yung mga magagandang bagay na meron ka ngayon sa buhay mo? Isa-isahin mo. Ilagay mo sa awareness mo. Wala kang sakit, meron kang kotse, hindi mo kailangan mag-commute, meron kang magandang trabaho, meron kang 3 rubber shoes na pinagpapalit-palit mo, marami kang magagandang damit, meron kang pamilya na tinatakbuhan every time may problema ka, as many as you can. Yan yung step 1. And then step 2, ang gagawin mo, kapag nalagay mo na sa awareness mo yung good things, yung mga blessings mo, i-magnify mo. Ibig sabihin na magnify, palakihin mo. Mag-focus ka sa value ng mga bagay na meron ka. Halimbawa, yung kotse, sample, i-magnify mo yung kotse mo. Buti na lang may kotse ako. Kasi, yung kotse ko hindi man brand new, medyo sirain, pero at least may kotse. Yung ibang tao walang kotse, araw-araw nagko-commute sila. Hindi sila makapunta sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Kapag niyaya sila ng mga kaibigan nila, hindi pa sure kung makakapunta sila, depende pa kung malayo. Ako, kahit saan, i-invite ako ng friends ko, dahil may kotse ako, most likely makakapunta ako. Yan, yung ganong level. In a more psychological term, ang tawag dyan, you savor the things that you have. You magnify the things that you have. Yung mga bagay na tinitake for granted mo, no? Pinapalaki mo. That's one of the reasons kung bakit bumababa ang mental health ng tao. We take little things for granted na nawawala sa isip natin yung value ng mga maliliit na bagay na meron tayo. The more we take things for granted, mas nagiging mataas yung risk natin to develop mental illness. And vice versa. The reverse is true. The more you are magnifying the simple things that you have, mas gumaganda ang mental health kasi nagkakaroon ka ng gratitude. Diba yung parang sinasabi ni St. Paul, gusto ko yung sinabi niya dito sa 1 Timothy, yung mga bagay na maliliit na meron tayo, ipagpasalamat natin, palakihin natin, i-magnify natin, such as what? If you can read the passage, food and clothing. At aminin nyo, guilty kayo dito. Many times, we have taken for granted the fact na lagi tayong kumakain every time na kailangan natin kumain at meron tayong mga damit na sinusuot. Diba? Yan yung mga bagay na madalas natin tinitake for granted Hindi na tayo nagpapasalamat na may kinakain tayo. Hindi na tayo nagpapasalamat na marami tayong damit. Nagrereklamo pa tayo. Ang dami nating damit pero ang reklamo natin, wala akong bagong damit. Wala na akong masuot. Yung mga damit ko luma na. Ang dami nating kinakain pero ang reklamo natin, bakit hindi masarap yung kinakain ko? See? Kapag ganun yung attitude mo, mababa yung gratitude, bumababa ang mental health. So, baliktarin mo. Pataasin mo yung gratitude mo, i-magnify mo yung small things na meron ka, gumaganda ang mental health. We should be grateful for what we have, sabi ni Paul dito. Now, merong support sa idea na yan. Nagkaroon ng study about Instagram. At ang conclusion ng study, ang Instagram, nakakababa pala yan ng mental health. Ang tanong, bakit? Bakit ang Instagram, pampababa ng mental health, i-connect nyo via gratitude? Kasi sa Instagram, ang pinaka-value na tinuturo dyan is materialism. Pinopromote ang materialism. Wherein, ang ibig sabihin ng materialism is, yung essence ng buhay mo, depende yan sa possessions mo. Sasaya ka sa buhay kapag meron kang mga latest toys. Sasaya ka sa buhay kapag mayaman ka, kapag milyonaryo ka, kapag marami kang kotse, kapag malaki ang bahay mo. Kapag nag-unbox ka ng kung ano-ano. Yan. So yung tao, the more na nagbabrowse siya ng Instagram, yun yung value na nakukuha niya, materialism. And one of the effects ng materialism is, pinapababa niya yung gratitude ng tao. In what way? Napapalitan ng inggit. Kasi browse ka ng browse ng mga pictures of celebrities, of people you know, na nagdi-display ng mga material things nila. So ang natural tendency mo, ikukumpara mo. Meron sila, wala ka. Kaya nila, hindi mo kaya. Malaki bahay nila, maliit bahay mo. May kotse siya, wala kang kotse. So kapag ganun yung take mo sa mga pictures that you see in Instagram, ano nangyayari? Nababawasan yung gratitude mo. Ano ang tumataas? Yung inggit.
also known as envy. Yun yung framework natin. Browse ka ng browse ng Instagram, na-expose ka sa mga bagay na meron sila at wala ka, naiinggit ka. At yung inggit, ang effect niyan, mababa ang gratitude mo, leads to poor mental health. Na-anxious ka ngayon. Bumababa ngayon yung self-esteem mo. Bumababa ngayon yung confidence mo sa sarili mo. Bakit lahat nilang kaya nila? Lahat na lang, na nabibili nila yung kotse na gusto nila, ako hindi. Bakit lahat na lang sa Instagram may bagong bahay? Ako, renta lang ng renta. Yan na. Lumalagpak na yung mental health mo. Mababa na yung gratitude mo kasi nga napalitan ng inggit. Diba? And, unfortunately, because materialism is so dominant today, we are suffering the consequences. If you can see the data on depression, for example, that's one of the reasons kung bakit pataas ang pataas yung mga taong may depression, especially if you can see the graph, especially young people. Yung dalawang linya na yan na pataas, ang age range niyan from 18 hanggang 26. Young people, which means ito yung mga malalakas mag-social media, specifically Instagram. Dinidefine nila yung value ng buhay nila based on the possessions that they have, which is, sinong nagturo? Instagram, via materialism. Na-absorb na nila yung ganyang philosophy sa buhay, kaya nagiging source yan ng psychological illness. Diba? Ang bottom line lang dito, para maiwasan yan, anong gagawin natin? Dapat natin pataasin yung gratitude. So, careful tayo sa mga social media kasi yung social media, hindi gratitude yung ine-enhance. Ang ine-enhance yung kabaliktaran, envy, which is not good because envy leads to a number of poor psychological conditions. Last one, habit number 3, as we close, gumaganda ang mental health ng tao kapag meron siyang social support. According to studies, giving help and receiving help is good for mental health. So kapag nagbibigay ka ng tulong sa iba, ikaw yung tinutulungan ng ibang tao, yan, gumaganda ang mental health mo. But I want to focus here on giving help. Studies after studies have shown between giving help and receiving help, alin dyan ang mas nagpapaganda ng mental health? It's the first one. Of course, okay din naman yung ikaw yung tinutulungan, pero yung effect sa psyche natin, mas maganda, tumitriple yung mental health natin sa pagganda kapag tayo ang nagbibigay ng tulong sa ibang tao. Wala lang tayong enough time, but I have an entire lecture on that. How giving help improves our mental health. Bottom line, giving help is greater than receiving help. Hindi ko sinasabing masama ang mag-receive ng help, pero dapat mas priority natin na tayo ang tumutulong more than tayo ang tinutulungan. Kaya naalala ko yung sinabi ni Kristo dito Remember in the book of Acts, it was mentioned that Jesus said, it is more blessed to give than to receive. And in the original language, yung word na blessed dito means happy. So, basically, ang sinasabi dito, our mental health improves. Gumaganda ang well-being natin kapag tumutulong tayo sa ibang tao. Kaya ang application dito is, kung gusto mong maging maganda ang mental health mo, gusto mong bumaba yung depression mo, yung anxiety mo, ang first aid dyan, actually, hindi lang first aid ang treatment dyan is, maghanap ka ng taong nangangailangan and then tulungan mo. Revolutionary ang idea na yan, especially in managing depression. If you read this book, The Depression Cure, isa sa mga major findings dito is sobrang positive pala ng effect sa mental health ng tao kapag nagbibigay service siya sa ibang tao, especially among those people who are depressed. Kaya isa yan sa mga major treatments ng depression. Kapag may kakilala kang taong depressed, anong sabihin mo sa kanya? Maghanap ka ng taong nangangailangan sa buhay mo, tulungan mo. According to studies, and it was discussed in this book, kapag nagbibigay ka ng help sa ibang tao, yung effect nun sa psyche mo, mas maganda pa kumpara sa kumuha ka ng antidepressant. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabing masama ang antidepressant. In some situations, kailangan ng antidepressant to stabilize the mind. Pero wag natin gawing cure yung antidepressant for depression. Yun yung point. Yung antidepressant, band-aid solution lang yan for depression. I-stabilize muna natin yung mind through antidepressant, but let's not stop there. Turuan natin yung tao ng skill
to manage the depression. And one of the most important skills in connection to this is maghanap siya ng mga taong matutulungan para overall gumanda yung mental health niya, bababa yung level of depression niya. Lalo na kapag naging habit niya to, yung pagtulong sa ibang tao. Kaya in connection to this study, no, naalala ko yung sinabi sa Book of Isaiah in the Bible, which is very connected. How volunteerism, how helping other people improves our mental health. Anong sinabi ni God dito? It was God Himself who is speaking here. I-zoom in natin. Ang sabi, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, volunteerism yan. Pinapakain mo yung gutom. Then, ano mangyayari sa'yo? May positive effect. Shall your light rise in the darkness and your gloom be as the noonday? Yung light dito, yung gloom dito, it's talking about our mental condition. Gumaganda ang mental condition natin whenever we help people in need. Kaya again, no, isa yan sa mga major treatments na ginagawa ngayon in the field of clinical psychology. Maghanap ka ng mga taong matutulungan, gaganda ang mental health mo. No, again, I have an entire lecture on this. Wala lang tayong enough time to discuss. But this is one good article to read to support this claim by the Bible that helping others is good for our mental health. Yan, basahin nyo yan. The effects of volunteering on the physical and mental health of older people. Bottom line, we become better psychologically. Gumaganda ang mental health when we help other people. Now, let's just dig deeper, no? Mabilis lang. Why? Bakit kapag tumutulong tayo sa iba, nagiging maganda ang mental health natin? Ito yung framework na dinidiscuss sa mga studies on helping others. Kapag tumutulong pala kasi tayo sa iba, nagkakaroon tayo ng shift of awareness from ourselves towards other people. Kasi lumalagpak yung mental health natin kapag masyado tayong focus sa mga sarili natin. Remember that. Masyado kang focus sa problema mo. Masyado kang focus na you're in pain. Masyado kang focus na kawawa ka naman. The more you focus to yourself, the more you highlight those negative emotions that you feel, mas lumalagpak ang mental health. Pero pag tumulong ka sa iba, tingnan nyo, it will force your psyche to focus on other people. And in the process, habang nagfo-focus ka sa ibang tao, may dalawa kang nare-realize. Number one, nare-realize mo, hindi lang ikaw ang may problema sa buhay. Kapag nare-realize mo na hindi lang ikaw yung may pinagdaraanan, in a way, gumagaan yung pinagdaraanan mo. Hindi lang ikaw yung nag-undergo ng breakups. Diba? Aminin nyo, malaking tulong yan. Kapag naramdaman mo na, o kapag nakita mo mismo na maraming tao sa paligid mo nag-undergo din ng breakups, sabay-sabay kayong nagmo-move on, nakaka-boost ng mental health yan eh. Nare-realize mo na hindi ka nag-iisa, may kasama ka sa suffering mo. Medyo gumagaan yung problema. Gumaganda ang mental wellness. O kaya ang application dito, if you're undergoing a breakup, maghanap ka ng ibang tao na nag-undergo din ng breakup and then you support each other. O, isa pa, kapag tumutulong ka sa ibang tao, nare-realize mo, meron pa palang ibang tao na mas matindi pa ang problema kumpara sa'yo. No, don't get me wrong, hindi natin minamaliit yung current problem mo. Ang point dito is, in terms of bigat, in terms of tindi ng problema, hindi ikaw yung may pinakamatinding problema. Hindi lang ikaw yung lumalaban. And when you see that, gumaganda yung mental health mo. Halimbawa, ang pinagdaraanan mo is, lubog ka sa utang. Tumataas yung level of anxiety mo. Pero nung nalaman mo na may mga tao pala sa paligid mo, kasi nga tumutulong ka, na merong cancer. Hindi nila alam kung bukas buhay pa sila. Hindi nila alam kung next week buhay pa sila. So all day long ang iniisip mo kaperahan, sila ang iniisip nila kung mabubuhay pa ba sila bukas or hindi na. Again, hindi natin minamaliit yung anxiety mo kasi marami kang utang, pero tanggapin natin. Mas malaki pa rin yung issue na whether or not buhay ka pa bukas or next week kumpara sa utang mo. Kapag na-realize mo yon na mas magaan pa pala yung pinagdaraanan mo kumpara sa iba, nakakaboost yan ng mental health. Mas nagiging madali yung pag-handle mo ng suffering mo. Again, kailan mo marirealize yung dalawang yan,
kapag tumutulong ka sa ibang tao. O kaya in connection to that, an application dito is one of the habits to develop para gumanda ang mental health mo, tumulong tayo sa iba. Every morning when you wake up, ang unang dapat iniisip natin, of course, number 1 is God. Express tayo ng gratitude that we have a new day to live on. Number 2, sino ang pwede kong pagsilbihan ngayon? Hanap ka sa mga tao sa paligid mo. No? Sino ang may financial problem? Sino ang pwede kong bigyan ng attention, care, time, understanding, encouragement, love? And then you reach out to those people, you help them, it's good for your mental health. Klaro? So in summary, yan yung 3 habits of mental health. Number 1, positive reframing. Number 2, gratitude. And number 3, helping others. Again, i-emphasize ko lang, mga habits ito. Ibig sabihin, araw-araw mo dapat gawin para ma-experience mo yung positive effect sa mental health. Kasi kapag inambon-ambon mo lang yan, paminsan-minsan ka lang nag-a-apply ng numbers 1, 2, or 3, hindi mo rin na-enjoy yung mental health. You have to develop this as habits. Another thing I want to add here, no? Hindi pa lahat ito hindi ko sinasabing itong 3 lang yung nagli-lead sa magandang mental health. It's just that in the literature, ang dami pang ibang ways, ang dami pang ibang habits that leads to mental health. It's just that itong 3 to, ito yung pinaka-common. So if you want to learn more about the other ways, the other habits to develop para gumanda ang mental health ng tao, you just read the literature on that. Itong 3 ito, kaya ko ito diniscuss ngayon, ito yung pinaka-frequent na dinidiscuss sa mga articles at ito yung 3 na pinaka-powerful in improving a person's mental health. Alright? So yun lang yung ating maikling lecture on mental health. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan, no? Sa comment section, Sir Howard here. God bless everyone. Hanggang sa susunod na lecture. Bye-bye.